May nagtanong sa akin, sabi niya, malalaman ba natin kung kailan ang rapture? Right. Dati ang pagkalam ko dito, it's walang nakakaalam kasi sabi nga ng ating Panginoon Jesus. Pero nung inintindihan ko yung sinabi, actually, yes, the answer is yes. Malalaman kung kailan ang rapture. Right. So, dito sa ating pag-uusapan, ipapakita ko sa inyo kung bakit or kung paano. Right. So, tandaan, dito sa Biblia, may tatlong events, okay? Number one, it's yung pagkawasak or yung pagkamatay ng sangkatauhan. Okay? Second one, it's yung second coming ng ating Panginoon Jesus. Alright? And then, number three, it's yung rapture nga, no? Ito yung mga events na magkakaiba sila. Right? Pagkamatay ng sangkatauhan, may dalawa. Okay? Physical, lahat tayo mamamatay, katulad ng kay Noah, or tapos yung spiritual death, ito na yung itatapon sa impyerno. So, dalawa siya. Second coming, dalawa din siya. Same physical, pagdating ng ating Panginoon di Jesus dito, or spiritual, katulad ng nasa Book of Revelation. Okay? So, yan. Sa rapture naman, may dalawa din. Okay? So, ang rapture, actually may tatlo. Unang-una, it's yung hindi namatay sila Elijah at pati si Enoch. Yan. So, individual. Meron din ditong individual rapture sa book spiritual naman to. Revelation chapter 2 verse 3. Okay. Ang sumunod naman, it's yung pangkahalatan o simultaneous rapture. So, ibig sabihin, lahat nagra-rapture. So, yung mga hindi malalaman natin kung kailan tayo mara-rapture, it's yung individual. No? Pero yung pangkahalatan, dapat alam or dapat mong malaman kasi may pipiliin ng Diyos dyan. No? Ganon din sa pagkamatay ng sangkatauhan, may pipiliin ng Diyos upang iligtas ang mga tao. No? Ganyan siya. So, ito yung example na babanggitin ko sa Daniel chapter 9 verse 26. Okay. Ang sabi dito, after 62 sevens, the anointed one will be put to death. He will have nothing. The people of the ruler who will come will destroy the city and the sanctuary. The end will come like flood. War will continue until the end. Desolations have been decreed. He will confirm covenant with many of 1/7. In the middle of the 7, he will put an end to sacrifice and offering. And at the temple, he will set up an abomination that causes desolation, and at the end of the decree that is decreed is poured out on him. Okay. Daniel 12 verse 11 to 13. From the time that daily sacrifice is abolished, and the abomination that causes desolation is set up, there will be 1,290 days. Blessed is the one who will wait for riches that end of 1,335 days. As for you, go your way till the end. You will rest. And then at the end of the days, you will rise to receive your allotted inheritance. So yan, si Daniel magpapahinga muna. After that, maghihintay siya ng 1,335 days. Tsaka magkakaroon ng eternal life. Ito yung sinabi ng Panginoon dito, no? Mamamatay muna ang nating Panginoon. Pagkamatay, maghihintay ka ng 1,335 days. Then, magkakaroon na ng resurrection. Ito yung sinasabi din sa Biblia na yung pangkahalatan. Kaya nga sabi sa Revelation chapter 20 verse 5, the rest of the dead did not come to life until thousands of years were ended. This is the first resurrection. Ayan. Pero itong mga bagay-bagay na ito ay hindi pinagsasabi. Ang nakakaalam lang nito, it's yung mga tunay na lingkod ng Diyos. Kaya nga sabi sa kanya ni Gabriel Michael dito sa Daniel 12 verse 9, ang nagsasabi nito is yung anghel, ano? He replied, "Go your way, Daniel, because the words are rolled up and sealed until the time of end. Many will be purified, made spotless, and refined, but the wicked will continue to be wicked. None of the wicked will understand, but those who are wise will understand." Ayan. So, kung papansin niyo, may mga pinili lang talaga o yung nakakaintindi. So, ibig sabihin, pag hindi mo ito alam, hindi mo talaga naiintindihan ang salita ng Diyos or hindi mo siya kilala.
Ganon din ang sinabi ng ating Panginoon Jesus sa Matthew 24 verse 1 to 35. Kung papansin niyo dito, nilahad ng Panginoon Jesus ang mga nangyayari sa katapusan, mundo sa verse na ito. Lahat nilahad niya. Tapos biglang sinabi niya sa verse 36, sabi sa verse 36, "But about that day or hour no one knows, even angels in heaven, nor Son, but only the Father." No? Pero kung papansin niyo, nilahad niya. No? So alam niya. It's the same thing doon dito sa Daniel, anghel ang nagsalta nito, may specific na numero na 1,335 days. So ibig sabihin, may nakakalam, kaso hindi pinagsasabi. Ayan, anong ibig sabihin nito? Okay? Ang ibig sabihin nito, ang hindi lang nakakaalam nito ay yung mga hindi nakakaintindi sa salita ng Diyos, hindi kilala ang Diyos, at hindi sinasaliksik kung sino ang Diyos. So, ibig sabihin, pag hindi mo to alam mo na hindi mo pa siya kilala. So, ang tunay lang nakakaalam nito ay yung mga tunay na lingkod ng Diyos. Bakit? Kasi ito yung advantage ng mga anak ng Diyos, yung mga servant of the Lord, Sila yung advantage nila, dapat malaman nila para maging handa sila. Ayan, salamat.